po kasi dito, the reason why kung bakit po napunta si Mentor Joe po sa ibang bansa is syempre po, karamihan naman po na pumupunta ng ibang bansa is reason ay pera. So, kumita po ng malaki. So, ngayon, nung pumunta po ako dyan 2014, hindi ko naman po alam kung papaano kasi start po ulit ako from the scratch. Lahat naman po siguro na ng ibang bansa, start from the scratch po ang magagawa. Kasi makikisama ka, panibago na naman mga tao makakasalamuha mo. But this time, iba't ibang lahi na po. So, ang nangyari po sa akin, meron po akong kaibigan or katrabaho dito sa Pilipinas, 2017 po. Yung kakasimula pa lang ni IM Worldwide, 2016. Sabi niya sa akin, mag-join ka sa IM Worldwide, pero ako po, hindi ako nag-join. Kasi po, negative po ako sa networking. So sabi ko, ayoko, mamaya baka hindi naman ako kikita dyan. And at the same time, nung 2017 po kasi, na-scam ako. No more than 60,000 po yung nakuha sa akin, kaya hindi rin po ako nag-join sa IM Worldwide. Pero, binalikan niya po ako after 1 year, 2018 po ako nag-join. Kakapilit po sa akin, nag-join po ako sa IM Worldwide sa 2018. So ito po siya, no? Kasi ako naman po, 'di ba may tatlong tao na nagjo-join po sa IM. Yung una, magjo-join dahil gusto po makatipid or maka-discount sa produkto natin. Pangalawa naman po, gusto pong magbenta. At yung pangatlo po, gustong gawin yung negosyo talaga po yung sabi ko nga lagi sa training namin or sa IBP, tawag dito, makaka-discount ka na, makakainom ka ng barley natin, why not? I-share mo na rin yung opportunity. Kaya ako po, nag-join ako sa IM Worldwide because of the opportunity. Gusto ko po kasing kumita ng malaki. So, ibig sabihin po na kumita ng malaki, gusto ko po talaga na makaalis na po sa pagiging empleyado. Okay? So, kumbaga, sa mga nandito, ano po ba ang gusto po natin? 'Di ba? Habang buhay na lang po ba tayo magtatrabaho? Kasi sa Saudi, wala naman po kasing wala naman pong citizenship. 'Di ba? Wala namang residency. Kumbaga, ang hirap po nung buhay namin doon. Hindi naman sa mahirap, kaya lang, katulad ng sabi ko nga po sa inyo, bihira kami nakakagala. Lalo po at Saudi Arabia. So nag-join po sa IM Worldwide and then nag-start po ako magnegosyo September 2018. So ito po yung lagi ko pong sinasabi, no? Kasi nung nagsisimula ako sa IM Worldwide, hindi ko pa naiintindihan. Alam ko, yes, na mayroong time and financial freedom. Pero ang tanong dyan, paano po ba natin gagawa ng paraan para magkaroon ka ng time and financial freedom? Agree po ba mga mentors? Yung lagi sasabihin sa'yo sa IBP, madalas na sinasabi, sino po ditong gusto magkaroon ng time and financial freedom? Lahat magtataas ng kamay. Pero ang tanong, paano ba natin gagawin? Paano po ba natin mababago yung buhay ng tao na kinakausap natin? Alam niyo po, sabi sa akin, why not gawin natin yung IM Worldwide? Dito sa negosyo po kasi natin, wala namang pilitan. Kumbaga, isi-share namin sa iyo yung opportunity. Pag pumasok ka dito, it's up to you kung gagawin mo siya o hindi. Kung gagawin mo siya, doon ka magkakaroon ng time and financial freedom. Kaya sa mga nandito po ngayon, no, ilan na tayo? 22, kasama po ako sa yung isang account ko. No? Kung lahat po tayo dito gagawin yung negosyo natin, possible ba magkaroon tayo ng time and financial freedom? Possible. No, possible. Ang nangyayari po kasi, maya-mamaya po yung iyong ituturo ko po sa inyo, ano po ba yung pagkakaiba ng knowing and understanding. So doon na po yung papasok. Kasi katulad po nito, alam mong meron time and financial freedom. Pero ano ba ang pagkakaintindi mo para magkaroon ka ng time and financial freedom? Tama? So dito, so syempre ako po, dahil empleyado tayo, rat cycle. No, magtatrabaho sa sahod, gagastusin. Laging ganito po yung cycle ng buhay po natin. Walang pagbabago. No, hindi naman magbabago din yung sahod. Pero pagod na pagod ka sa pagtatrabaho. Kaya dito, nung napunta po sa akin yung products, ito po ako dati, no, pinadala po sa akin yung products,
sa Saudi. Tapos, ang ginawa ko po, dahil gusto ko nga po na kumita agad, nag-dispose ako ng product. So in just 3 weeks lamang po, na-dispose ko po lahat ng produkto na pinadala sa akin. That is 45 boxes. So, ibig sabihin, lahat po yan na-dispose ko. Tapos, meron pa pong parating. So, ibig sabihin, hindi kasi pwede po magpadala na sobrang bigat. Parang nasa around 6 to 7 kilos lang ang pwede pong mapadala sa amin. Pilpost po yan. Pinakamabigat po yata na-receive ko before ay 9 kilos. At least nakapasok pa rin siya. So, Pilpost yung ginagamit po namin before. So, yan siya. Tapos, ito po, kung makikita nyo po sa mga post ko, mga, ano yan, 2020. Yan, yung mga post ko po sa Facebook. Okay? So, dahil po nasa Saudi po tayo, sabi ko, kailangan ko siyang i-workout kasi nagnenegosyo tayo. So kung makikita nyo po dyan, ang benta ko po ng barley, 100 in reals po yan. So dati, ang katumbas po niyan sa peso, nasa 1.2. So kung bumibili po ako ng barley sa Pilipinas, every time na nauubusan po ako, it's either ipapakasuyo ko yan sa asawa ni Mentor Ems. Kilala nyo po ba yon? Si Mentor, yung asawa ni Mentor Ems na tiga Damam. So pag umuwi siya, ihahatid niya sa akin yung products, makikisuyo ko, babayaran ko na lang siya ng pakisuyo fee. So ganun yung ginagawa ko para at least makatipid po ako yung si Mentor Alan. Oo, sa Mentor Alan po yun. So ngayon, syempre dati wala naman kami mga kinikita. So kasi more on ano lang po kami, more on selling lang kami ng products si Mentor Alan before. Kasi hindi ko pa po kaya yung mag-opportunity, mag-share, ganyan-ganyan. Tapos dumating din ako sa time na sobrang napagod po ako kasi ang angel mentor ko po yun, coach. Okay. Si Mentor Ems. Yun. Tapos sabi ni yun nga, minsan nagmi-meet po kami ni Mentor Alan sa Jubail kasi malapit lang naman yung mga 30 minutes on an hour ba siya makarating. Kasi siya may kotse siya, ako wala naman akong kotse. So, may hatid sundo kasi kami, may service kami. So, ngayon ginagawa. Tapos minsan, ito po no, sa mga bago na nandito ngayon, kahit luma na, dadating yung time, di ba 2020 po yan, no? Nag-start ako mag-IM 2018. Dumating yung time na sobrang napapagod na po ako. Tapos, diyan ko po nakilala sila Mentor Aryan. So, si Mentor Aryan, si Coach Mike, every time, lagi akong i-message, may toka ba ngayon? Eh, syempre, nagtatrabaho po tayo. Kumbaga, tatanungin ka kung may toka ba. So, syempre, hindi ko siya maisabay sa sa daily na ginagawa ko. So kumbaga, napagod po ako. Sabi ko, parang hindi sa akin si IM. Okay na sa akin na bumalik yung puhunan. Kasi syempre, 'di ba, lahat naman siguro na nandito ngayon, ang nais naman natin bumalik agad yung puhunan po ninyo. Oh. Same company po kami dati sa Cisco. Okay. So yun po, no. Tapos sabi ni Mentor Arian sa akin, wag ka nang umalis. Nandito ka na sa IM World. Ba't ka pa aalis? Kasi nung umuwi po ko ng 2018, doon ko sila na-meet sa Pilipinas. Yun. So hanggang dumating yung time, every time na may mga patok ako, kasama sila minsan sa mga pagko-close ng deal, kasi hindi ko pa nga ako marunong mag-IBP that time. Tapos ito po nangyari, no? Yan, nakahit po ako ng Just For You. Just for you po natin, 3 beses po ako nag-bonus. Every month nagbo-bonus tayo. So sabi ko, ang galing pala ng opportunity na to. Kasi nakita ko na may mga bonus, kumaga yung bonus totoo, hindi ako na-scam. Kasi unang-una, na ano yung products natin, tawag dito, maganda yung products, nakakapasa sa Middle East kasi halal approved siya. Okay, so yun nangyari po dyan. Tapos, hanggang sa dumating yung time, natuto na tayo mag-IBP. So kung nakikita nyo po dito sa picture natin, yan may mga sharing na po ko sa bago namin client sa New Zealand. Ito leader ko to sa New Zealand, si Mentor Arian, ito siya oh. That was 2020, mga leaders ko po sa Pilipinas. Yan. So, tuloy-tuloy po no, kahit nasa trabaho, ginagawa ko yung business. Kasi ako po ay nasa office. So, pag wala po akong mga ginagawa, mag-IM worldwide po ako. Hanggang sa dumating yung yung panahon na
naging routine ko na po ba siya, naging habit ko na siya. So every time, every day, hindi natatapos ang araw na wala akong ginagawa for IM Worldwide. Dati pa nga wala pang Zoom dati, eh. Sa ano pa kami nagbi-video call sa Messenger. No, wala pa kasing ano yun eh, wala pang Zoom. Pero ang maganda lang kasi noon, yung negosyo natin is ano siya, tuloy-tuloy siya. And ang maganda naman dito, syempre, sumasabay din kasi sa takbo nung panahon, nung nagiging technical na po lahat, no? Sumasabay. So ito po yung pagdating sa bahay, meron din ako sarili ko pong ano, desk dyan. Yan yung laptop ko, tapos may IM Worldwide. Kumbaga ba, nakaset up na siya. So, yun po yung nangyari dyan. Tapos, ayan o, may mga napapa-member ako. Mga katrabaho ko din po, mga skilled worker, mga associate package yung kinukuha, may executive din. So, tinrabaho na po natin. Hanggang sa dumating yung time, ito na po yung kinita natin. By the way, ang first income ko po ay 3,914 if I'm not mistaken. Yun po yung first income ko po sa IM. Kasi ang una ko na pa-member po ay gold package. Gold package po ang una ko na pa-member, yung kaklase ko po sa Canada. So awa ng Diyos, ito po kaklase ko sa Canada, hindi na nag-join, hindi na po nagtuloy, no, inactive na. Di, kasi sa totoo lang po, ang daming mga papa-member dito sa IM Worldwide, pero iilan lang ang magtutuloy. Ako po, no, ang napamember ko na sa IM Worldwide as of today, 78 na po. Ang dami na, no? 78 na ang napajoin ko sa IM Worldwide, pero iilan lang po yung nag-a-active. So, ganyan siya. So, from 3,914, kumita na po ko ng 6 digit. Tapos, nag-pandemic, kumita po ko ng 112,000. So, this is from June 1 to July 20. So, ito po yung ano nito is, wala na pong mapasahod yung kumpanya kasi nga pandemya. Buti na lang po nag-IM Worldwide po ako. So, ito na po yung kinita natin. So, ang nangyari po dito, napaisip na ako ngayon. Sabi ko, kung dito sa Saudi, kumikita ako ng malaki, possible kumita din ako ng malaki kung uuwi ako ng Pilipinas. 'Di ba? So alam niyo po, umuwi ako ng Pilipinas, pandemya pa din. Yung alam mo yon pandemic, hindi mo alam kung paano mo sisimulan si IM, no, kung paano, kung makakalabas ka pa ba ng bahay, alam mo yon. Pero sabi ko nga po, nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako maghanap ng trabaho, hindi na rin ako babalik ng ibang bansa. Full-time ko na pong gagawin si IM Worldwide. So to cut the long story short, win-workout natin, na-hit ko po yung first million ko. Alam niyo po mga mentors, no, ito, I don't know kung na-share ko na po ito o nakarinig niyo na po kayo ng sharing sa akin. Nung umuwi po ako ng Pilipinas noong 2021, sobrang dami ko pong struggle. 'Di ba? Kasi wala na po akong trabaho. Yung kahit na hindi ko gawin si IM Worldwide, may income pa rin ako. Tama ba? Sino po dito yung naka-experience ng ganun? Yung wala ka na pong backbone. Yung parang hindi pwedeng hindi mo gawin si IM Worldwide kasi wala ka ng kita. Alam niyo po, no, dumating yung time na sobrang dami ko pong problema noon, 2021 po, wala po akong kita. Tapos talaga pong ano, doon ako umuwi sa bahay ng nanay ko kasi wala po akong pangkain. Grabe po yung struggle ko po before. And then dumating pa yung time na wala pong mapa-member, even yung mga, kasi ano po, nasa 200,000 plus pa lang kita ko noon eh, nung umuwi ako ng Pilipinas. Pero win-workout ko talaga siya. Yung kahit whatever happens, sabi ko, sige lang. No, kahit nga sabi ng nanay ko, bumalik ka na nga lang ng ibang bansa, wala ka namang kinikita diyan sa IM Worldwide. Sabi sa akin, sino po dito yung ano, yung sinabihan na rin po ng ganun ng magulang. Sinabihan niya po ako. Sabi ko, maniwala lang po kayo sa akin. So, nangyari, so to cut the long story short, after 1 year mahigit, na-hit ko po yung first million natin. Tapos, na-hit ko po yung second million after 8 months. Na-hit ko po yung third million after 6 months. Ngayon po 4 million na tayo, no, wala pa lang pong poster. Pero grabe, si IM Worldwide. 3 years doing the IM Worldwide business, coming fourth na po ngayon, no. Masasabi ko na worth it pala na gawin ng negosyo. Sa trabaho kasi, mapapagod ka rin naman. 'Di ba? Sa trabaho, mapapagod ka rin naman, tatanda ka rin naman, mahihirapan ka din naman. Pero bakit
bakit ganun pa rin, hindi ka pa rin makawala sa pagtatrabaho because of money. Tama? Kaya nga minsan ako before nung empleyado ako, hindi ako magre-resign hangga't wala ako nakukuhang bagong trabaho. Kasi bakit daw ganun? Kasi security eh. Tama ba? So, pero ako po, talaga nung umuwi ako ng Pilipinas, wala po akong pang-secure. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung hindi ko siya i-workout, walang mangyayari po sa akin, di ba? So, kailangan ko po siyang gawin yung negosyo natin. Tapos ito po, no? Yan, nakapagpatayo po ako ng bahay. Ito po kung nasan po ako nagtitraining ngayon. Bahay ko na po ito. So, yan po, yan up and down. Tapos, nakakuha po ko ng sasakyan. Yan, dalawa, Mustang, saka po itong sedan ko po. No? Dati naman po, nung ako po ay nagtatrabaho, never naman po ako mag-drive, no? Kasi hindi naman ako marunong mag-drive. Di ba? Talaga pong ano lang ako, commuter lang po ako. Kasi ang mindset naman ng empleyado, ba't ka pa bibili ng sasakyan? Gastos lang yan. Pero napunta po ako sa IM Worldwide, hindi po pala yun ang gusto ni Lord. Ang gusto pala ni Lord, yung naka-aircon ka, yung hindi ka laging nakasakay sa jeep, yung hindi ka laging nakasakay sa bus. Okay? Kaya minsan po pag nami-miss ko pong mag-commute, nagko-commute ako pa Manila na nagpo-commute ako. 'Di ba? Kasi sa totoo lang po masarap talaga mag-drive kasi may comfort ka eh kahit saan mo gusto mo mag-stop. Kaya lang syempre before kasi nung dahil nga hindi gustong-gusto ko mag-drive kahit saan po ako napupunta ako nagda-drive. Pero syempre minsan mas gusto mo na lang yung nakaupo. Yung alam mo yun, yung hihinto na lang yung bus, so bababa ka na lang. Minsan may ganun na eksena eh. Pero, ang masarap kasi dyan, may choice ka. Kung gusto mong mag-commute, kung gusto mong mag-drive, di ba, nasa sayo. No, pero dati, nung hindi pa po ako marunong mag-drive, wala akong choice. Magko-commute po talaga ako. 'Di ba? So ayan siya. Tapos ito yung 2023 po, itong incentive in Singapore. Kasi dati nung nagsisimula ako sa IM, never ko naman pong pinangarap na makahit ng incentive kasi pakiramdam ko para lang sa kanila 'yon. Meron po ba kayong gano'n na mindset? Yung ayoko naman mag-hit ng incentive, sobrang laki ng RQB. Parang sa kanila lang 'yan, sa mga may grupo lang. Ganon din po yung mindset ko before. Pero sabi ko nga, tatrabahuin mo naman yung business po natin, possible, yung mga nakukuha nila, possible makuha mo din. Tama? Oo, ganun naman talaga yun eh. Kasi naiisip mo parang ikaw pa lang yun. So okay lang yun. Pero dapat, trabahuhin natin tong business. So yan, parang I remember, nung 2023, nagpunta sila Mentor Aryan sa Europe, sa Switzerland, sa Italy, sa Paris. Ngayon, tumawag sa akin si Mentor Aryan, nasa bus sila. Nasa bus sila, tapos binidyo call niya ako, nag-sharing sila, sila Mentor Bay, sabi niya, dadating ang time, kasama ka na namin. So, nangyari nga, no? Nangyari. So, ito po, nag-Singapore tayo noong 2023. Tapos nag-Korea po tayo last year, South Korea, no ba? Tapos nahit ko po yung luxury incentive na LV bag. Supposed to be, dapat lang to sapatos, pero nahit din natin yung level 2 na worth 200,000. Tapos ito po yung Hong Kong, nakasama ko si Mentor Zikar nung July, no? Tama ba? July po kami nagpunta diyan. Tapos nung September ulit, nagbumalik po ulit ako ng Singapore. Grabe no. Yung Singapore experience namin ng 2023, binago naman yung itinerary ng 2025. Kaya po iba naman yung place na napuntahan namin. Kaya sobrang nakaka-enjoy. Alam mo yun yung dadalhin mo lang yung sarili mo. Kaya ako po yung dating OFW, turista na lang ngayon. Tama ba? Yung dati po na yung pinagtatawanan, yung dati po na walang naniniwala, ngayon po, no, ito, share ko sa inyo, yung 2021 po, ito, parang nakuha, narinig nyo na po yata to. In the middle of our reunion, nag-IIBP po ako sa reunion namin, walang nakikinig, pinagtatawanan po ako. Alam mo yun, yung parang gusto ko po na lumubog na lang sa pinagkakaupuan ko kasi parang nahihiya ako sa sarili ko. Sabi ko, tama ba yung ginawa ko na nag full time ako sa IM?
Tama ba na umuwi ako ng Pilipinas? Yung parang gano'n, dahil ko po naiisip. Pero sabi ko, yung tao na nag-explain na to, dadating ang time, makikita niyo yung resulta. Ngayon, sa totoo lang po, nung nakita na nila yung resulta ko ngayon, from 2023 to 2025, hanggang ngayon, di pa rin sila nagbabamember. Di ba? Alam mo ang maging mindset ko noon? Kung wala kang gagawin para sa sarili mo, ganun ka pa rin. No? Ganun ka pa rin. Kahit mag-iba po ang panahon, ganun ka pa rin. Kasi ang mindset mo, poor mindset. Tama ba? Tamang-tama ang negosyo natin ay ano, ba, magkaroon ka ng time and financial freedom. Kaya sabi ko, minsan yung iba magsasabi na, uy, ano ka na, mayaman ka na sa I Am Worldwide, share your blessings. Pero totoo lang, in the first place, bago ko pa nakuha yung resulta na to, shinare ko na sa'yo. Tama ba? Pero pinakawalan mo yung opportunity. Tama ba? May mga ganun eh. Mas makita nila ang laki na pala ng pinagbago mo. Oo, malaki na yung pinagbago ko. Hindi na ako katulad before. Alam mo yon na mahirap. Ayoko nang maging mahirap. Sino dito yung gusto, yung ano mo yon, yung ayaw mo na maging mahirap, 'di ba? Ang hirap maging mahirap, totoo po 'yan. Yung dati nga po, nag-out of town lang kami, budgeted pa yung pera ko, pinag-iipunan ko pa, nag-Boracay kami, budgeted lang. Nagpunta kami ng Camsur, budgeted lang. 'Di ba? Yung parang ano ba, yung dahil ang pera mo ay kukonti, hindi ka makagalaw. Nung na-experience ko po yan, yung para kang ano, para kang kung wala man lilibre sa'yo na pagkain, sino po naka-experience ng ganun? Wala kang kakainin. Diba? Na-experience ko po noon. Kaya ngayon talagang pinapakita ko po sa kanila kung ano pong nabago ni IM sa akin. Tapos ito sa rebates, ito po kaya ako din siya sinishare kasi ito, nakita ko kasi yung kalagahan po ng Unilevel. Sa Unilevel po kasi, the more na kumikita, the more na bumibili ka ng products, meron ka pong 1%. Noon, kumbaga, akala mo lang maliit, pero pag pinagsama-sama po, malaki. Kasi po ako nung nagsimula ako po, nung nasa Saudi ako, ang rebates ko lang nakukuha 100, 200. Imagine po ngayon magto 2 million na tayo. Tama ba? So, yun po yung kagandahan po ng Unilevel. Ang produkto po natin para din yung ano para din po yung virus kumakalat. No? Pag nagustuhan po nila yung product, bibili at bibili po yan sa inyo. Bibili at bibili po yan. Kumbaga, ano yan? Opo, sa totoo lang, wag mong ismulin po yung rebates. Alam nyo po ba, yung dati ko po na Unilevel, kumikita na po ko ng 60,000 sa Unilevel pa lang po. Pambayad ko na po ng sports car. Kasi ang sports car ko po, 65K monthly. Grabe, no? Kung titignan po natin, no, kasi may unilevel po ako, yung unilevel po ko ng 30, ang RSM ko po 20, tapos kumikita rin po ako sa unilevel leadership. So more or less nasa 60 plus yung kinikita po natin. Maliit pa lang po yun compare po sa iba. Pero kung iisipin po natin, lahat po magsisimula talaga sa maliit. Tama? Kaya every time po no, encourage nyo po yung mga leaders nyo na mag-maintenance. Kasi sayang, marami pong mawawala sa atin pag hindi kayo nagme-maintain. Pag hindi kayo nag-maintain po ng 3 buwan, 75% po mariretain na lang sa spillover mo. Gusto mo ba yun? 25% mababawas. Yung iba nagtataka, Coach, ba't nabawasan yung spillover ko? Nag-maintain ka ba? Di ba? Pag 6 months ka nang hindi nagme-maintain, 50% na po yung ibabawas. Grabe sayang, no? Kung nagme-million yung spillover mo, di yung 500,000 tatanggalin sa'yo. Tama ba? Magkano lang naman ang i-maintain mo? At least 6 boxes every month. Tama? So, ang laki po ng kawalan pag hindi kayo nagme-maintain. Saka syempre, ang negosyo po kasi natin, dapat marami ka din products. Pwede ba na every time na may bibili sa'yo, saka ka lang bibili ng produkto sa office? Saglit lang ha, wala akong products, bibili muna ako sa opisina. Hindi. Kailangan may stocks ka. Okay? Tapos yan, tapos na po tayo. Pero iwan ko po muna to sa inyo, yung verse na paborito ko, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Alam nyo po, sa I Am Worldwide,
Dahil mga tao lang po tayo, panghihinaan at panghihinaan ka po ng loob. Tama? Pero lagi po kayong kumapit kay Lord kasi si Lord never naman po kayong iiwan. At syempre, pag tayo po nanghihingi po tayo kay Lord, kausapin mo siya. Hindi kasi ako sa totoo lang mas okay pa yung yung kinakausap mo siya verbally kaysa sa isip lang. Mas okay po yung gano'n, no? Mga mentor, so ayan po yung aking konting sharing ng aking background. Pero dito na po tayo sa mismong topic natin. Yan. Sige po. Pwede ko pong makita sino na po dito ang meron pong pen and paper, mga mentors, no? Yung aking i-discuss po na topic ay sobra po ninyong ma-enjoy. So lahat po na mapapakinggan nyo po ngayon, lahat po na maisusulat nyo, i-share nyo po yan sa mga leaders nyo po pababa. Okay, bakit? Kasi ito po, hindi po ito nanggaling sa akin, pero ako po ay ginamit ni Lord para i-share ko din po ito sa inyo. Imagine nyo po, no, ito na-share ko na rin to sa team ko at sobra po silang na-bless. Kasi imagine, yung vice president ng kumpanya, naglalaan ng oras, no? Kaya ito, syempre, dati nung from sulat kamay, nilagay na po natin sa PowerPoint, no? Okay, mga mentors, are you ready na po ba mga mentors? Excited na po ba tayo lahat matuto? Yung i-discuss ko po dito mga mentors ay more on realization. Sabihin mo nga sa chat box natin realization. Sige nga po mga mentors, realization. Yan. Kasi sa totoo lang po, sa IM Worldwide, mas okay na hindi ka masyadong magaling. No? Mas okay na hindi ka masyadong magaling. Kasi marami pong mga skilled o marami mga skill pool sa IM. Pag na pinanghinaan na po ng loob, marami problema po ang dumating sa buhay, nawawala. Mas okay na yung hindi ka masyadong magaling, pero later on magiging magaling ka din. Tapos, ang nangyayari po doon, yung character po natin ay nade-develop. Kasi sa totoo lang po, kahit sobrang galing mo, kung ang character mo ay 70%, hindi 100%, possible mawala ka dito. Tama ba mga mentors, no? Kumbaga, ngayon, sa mga leaders natin na nandito ngayon, dadating talaga ang time, mawawalan ka ng mga members. Dadating ang time, kahit na nga po mga top mentors, mawawala din. Tama ba? So, nararamdaman nyo na yan. Hindi ko na kailangan pa mag-drop ng name. Pero sa totoo lang po, no, ang dami pong nawala. Kahit mga top mentors mawawala. Kasi unang-una, character kasi yung pinagbabasihan po natin. Ngayon, mga mentors, yan. Sige nga po, pachat nga po sa ating Zoom, knowing versus understanding. Mga mentors, tanungin ko po kayo, ano po pagkakaintindi nyo dito? Alam nyo po, nung minagsak sa amin to ni BP, doon ko na-realize, oo nga, no? May point na ganun eh, na minsan hindi mo alam, di ba? Okay? Yung parang, ay, tama nga pala, no? Diba? So ito po ang i-discuss ko sa inyo mga mentors, knowing versus understanding. Okay? So, ibig sabihin, ano ba yung alam mo lang at ano yung naiintindihan mo? Nagigets nyo po yung point ko, mga mentors? Magkaiba po pala yung alam mo lang at magkaiba yung naiintindihan mo. Tama? So, ganito po yan mga mentors, no? Sabi dito, yung knowing daw po ay information. And then yung understanding is application. Okay? Ngayon mga mentors, ganito lang siya kasimple. Alam mo, nandito ka sa IM Worldwide. Di ba? Binibigay na lahat ng information sa'yo. Pero, kung hindi mo siya i-apply, meaning hindi mo siya naintindihan. Ulitin ko po mga mentors, na-gets nyo po yung point. Sample, nagtitraining tayo dito. Yes, naintindihan mo kasi may information binabato. Pero, kung ang gusto mo lang gawin ay maintindihan mo lang pero walang application, hindi pa rin siya ugma. Kasi sa totoo lang mga mentors, ikaw, the reason why kung bakit ka po nagpunta dito sa IM Worldwide, kasi gusto pong may mabago yung buhay mo. Tama?
Alam mo sa sarili mo na may mababago sa buhay mo pag nag-join ka sa IM Worldwide. Pero dapat mong maintindihan na kailangan mong trabahuin yung negosyo natin para kumita ka ng malaki. Nagigets mo po yung point mga mens? Hindi kasi pwedeng alam mo lang. Dapat naiintindihan mo kung bakit nandito ka sa IM. Mga mentors, talungin ko po kayo. Ito po ba yung negosyo natin sa IM Worldwide? Ina-accept mo na po ba sa sarili mo that you are already a networker? Sige nga mga mentors, ina-accept mo na po ba? Kasi kung hindi mo siya ina-accept, ang hirap natin ipa-accept sa ibang tao na maging ganun din sila na katulad mo. Kasi imagine, kung mag-share ka lang din naman ng opportunity, then later on, gagawin niya yung negosyo tapos mawawala ka lang. Sayang yung binigay mong opportunity dun sa tao na nasharean mo. Tama ba mga mentors, no? 'Di ba? So kailangan pala accept mo sa sarili mo kasi alam mo na eh. Alam mo na nasa IM Worldwide ka. Pinultime mo 'to. Dapat naiintindihan mo na kailangan mong tanggapin na networker ka na. So doon po pumapasok yung alin, application. Mga mentors, no? Ganito mga mentors, kailangan sa negosyo natin, number one, keep on reinvesting. Diba? Alam mo kasi nasa IM Worldwide ka na. So dahil naiintindihan mo, ang application na una nating gagawin, keep on reinvesting. Ano yung kailangan mo reinvest? Magre-reinvest ka para sa sarili mo, magre-reinvest ka para sa grupo mo, magre-reinvest ka para makita ng grupo mo kung ano yung mga possibility na pwedeng mangyari po sa kanila. Very important ang mag-reinvest ka dito. Kasi imagine na kung gagawin mo siya 3 to 5 years from now, tapos hindi ka nagre-reinvest sa grupo mo, ito, yung ginagawa ninyo na ano na team day ni Mentor Zicar, reinvesting to. Pwede siya na lang naman eh. Pero bakit pa siya nagpapa-team day? Tama ba? Nag-i-invest siya ng oras. Hindi lang naman pag sinabing reinvesting, it's all about money. Mga mentors, no, ang investing is all about time. Tama ba? Ang dami po natin dito, pag hindi ka nabibigyan ng oras ng grupo mo, ng leaders mo, paano? Paano ka matututo dito? Pangalawa, huwag ka muna umasa sa income. Okay? Ano dito, sabi ko dito, huwag ka muna umasa sa income na malaki. Daanan mo muna ang proseso. Kasi may mga bagay dito sa IM Worldwide na pag hindi mo nakukuha yung income na gusto mo, nade-depress ka, napo-frustrate ka. Eh di ba lahat naman po na kumita ng malaki dito nagsimula naman sa maliit. Wala namang kumita agad ng malaki, tama ba? So ibig sabihin, dumaan sila sa proseso. Hindi kasi pwede na nakikita mo yung mga kita ng mga top earners natin. Kasi kukumpara mo sa sayo, mali yun. Kasi bakit? Unang-una, hindi mo naman nakita yung proseso na pinagdaanan nila before bago nila nakuha yun. Tama ba? So dapat tayo din, dadaanan po natin yung proseso na yun. Hindi ka pwede po na umasa sa malaking kita kung hindi mo nadaanan muna yung proseso. Okay? Number three, be careful po sa mga taong papakinggan mo. Tama naman eh. Sabi ko nga po sa inyo kanina, tayo, tao lang naman po tayo. Okay? Dahil tao lang po tayo, possible po na panghinaan ka po ng loob. Pero kung halimbawa yung taong sasamahan mo, yung pa yung magpapawala sa iyo sa IM Worldwide, mali po yun. O kaya naman may mga leaders tayo na pinanghihinaan ng loob, maghahatak ng taong member din para hilahin pababa. Sabihin, huwag ka na mag-IM Worldwide, Mentor Maricon, kasi hindi ka naman kumikita dito ng malaki. Tama ba? Okay, pareho sa tayo. Balik na lang tayo sa pagtatrabaho. Kasi hindi naman tayo kumikita dito ng malaki, di ba, Mentor Michelle? Di ba? Kasi minsan, ang mindset natin, kapag may tao na nagsasabi sa atin ng ganito, possible makuha, kung ikaw hindi ka kumikita, Mentor Michelle, tapos sasamahan mo yung hindi rin kumikita. Tama. So dapat ang sinasamahan natin yung mga taong productive. Tama mga mentors, hindi ka na nga kumikita tapos sasamahan mo pa yung tao din na hindi kumikita. Ang tanong, ginagawa ba yung business? Tama ba? Yung pagkakaintindi mo, mga mentors, no? So, kumbaga,
sa negosyo natin, ako nga po, nung after 3 months pa ako nakapagpa-member. Gold, yun nga lang, gold po yun. Kasi ano ko ang napapa-member ko po madalas, silver pataas po. Bihira po ako mag-copper. Yung copper ko po ay ano lang yan, optional lang po talaga yan kapag walang pambili. Pero more on ano po talaga ako, silver pataas. Okay? Yan. So sabi dito, red flag daw po yung mga negative approach. Yung alam mo yun, sabi ko nga po sa inyo, wag niyo pong samahan yung mga tao po yung negative. Yung alam mo yun, yung kahit na dito, no, may nasharean ako, sabi ko sa kanila, pag pinanghinaan ka ng loob, ayoko lang, sugod ka lang, bawi ka lang. Alam mo, ayoko yung tao na pinanghihinaan ka na ng loob, tapos negative mo pa siya approach. Yung alam mo yun, parang katulad nito. Ang hirap-hirap naman mag-IM worldwide. Sana pala hindi na ako nag-IM kasi nagtatrabaho naman ako, hindi naman ako ganito kahirap. Alam mo yun? So na ngayon, nangyayari, yung mga kasama mo, napapaisip din ng mga mentors. So mali po yun, mali yung ganong approach. Kung ayaw mo, it's okay. Go ka na lang. Pero wag ka na magsalita ng kung ano-ano pang negative. Okay ba yung mga mentors? Bakit? Alam niyo po, no, ako po, no, I've been in the industry for 7 years na po, going to 8 na po. Pero ako po, pinanghinaan din po ako ng loob, pero negative, pero never po akong nagsabi na ano po, yung mga negative about sa IM Worldwide, sobrang hirap, hindi. Kasi bakit? Ang daming tumutulong sa'yo dito eh. Tama ba? Hindi mo naman siya ginagawang mag-isa eh. Tama? Kasi kung ginagawa mo siya mag-isa, mas lalo kang mahihirapan. Tama mga mentors? Kaya magpasalamat ka kasi may mga taong tumutulong sa'yo. Ngayon, kung naiintindihan mo, kailangan mo siyang i-apply. Kasi hindi nga pwede po na alam mo lang eh. Napid sa'yo information. Pero yung understanding na kailangan mo siyang i-apply, yun po yung wala. Parang example, Mentor Zikar, mag-sapphire ka na. Yes po, alam ko po. Oo. Tumagal na yung panahon, yes pa rin. Wala namang application, hindi pa rin nagsasapar. Nagigets niyo po ba yung point? Eh bakit ka ba pinagsasapar, pinag-rank up? It's for your own sake. Hindi naman po yun sa amin. Tama? So lahat po yan gagawan natin ng paraan. Tama? So yan. Tapos, number 4. Yan, long-term mindset. Mga mentors, no? Pag sinabi nating long-term mindset, dapat 001 mindset ka mag-isip. Hindi po yung pag sinabing long-term mag-isip, yung parang katulad nito, may leader ka. Nakikita mo nagiging active. Ang sabi sa'yo, hindi naman po ako mawawala sa IM eh. Mag-active pa rin po ako. Sino po din yung naka-experience ng ganon? Yung nakikita mong hindi nag-a-active yung member mo, tapos pag tinanong mo, sasabihin niya, ay hindi naman po ako mawawala, nandito pa rin po ako. Sa tingin mo, pang long-term mindset yon? Hindi. Kasi unang-una, kung pang long-term mindset yan, dapat hindi siya inactive. Yung hindi mo makita sa training. Tama, hindi mo makita sa training. Sa totoo lang po, ang hirap hilahin po ng tao kung ayaw po magpahila. Ang hirap tulungan yung isang tao kung ayaw pong tulungan ang sarili. Mentors, talungin ko po kayo, may mga leaders po ba kayong gano'n? Alam niyo po, sabi sa amin ni BP, kapag daw may ganun kang leader at ayaw makinig sa'yo, matigas ang ulo, mag-DR ka ng bago. No, mentors, na? Mag-direct ka daw ng bago. Bakit? Kasi mauubos lang yung oras mo dun. Eh ayaw nga eh, matigas nga ang ulo kaya ako nga mga mentors, no? Hindi na po ako sa quantity nakatingin. Sa quality of people na po ako nakatingin ngayon. Kahit ilan po yung umaten sa team day ko, mapakunti kami, mapadami, it's okay. Magsisimula kami on the dot. Kung ayaw mo mag-attend, it's okay. Ayoko pong mag-ubos ng oras doon sa mga taong ayaw pong magbigay ng oras. Kasi bakit? Kahit sobrang dami natin dito, kung hindi mo din naman i-apply yung natutunan mo, it's nonsense. Tama ba?
Wala din. Oo, naintindihan mo lang, alam mo lang na training, pero hindi mo naman siya ina-apply. So wala din yung pagkakaintindi mo. Tama? O relate daw si Mentor Janet. Because that is true. Ang dami ko na po mga leaders na nawala. Pero alam nyo po, never po sila nakatikim sa akin ng negative, never ko silang sinabihan ng masasama. Ako po, I respect their decision. Pero it's up to them kung gusto pa rin nilang bumalik. Kaya lang kasi ang mga members natin kapag tumatagal po nahihiya na rin silang bumalik. Tama ba? Nahihiya na rin silang bumalik. Pero ako po, ayokong mag-aksaya ng oras doon sa tao na ayaw din magbigay ng oras. Doon po ako magpo-focus sa mga members na nagbibigay ng oras sa akin. Okay? Kahit ilan po kami sa team day, okay lang po. Kung ayaw nyo mag-attend, it's okay. Ang importante sa akin, yung quality ng mga tao na gusto pong matuto. Yun yung pang long term. Sabihin na natin, dalawa, tatlo, apat lang yan. Pero pag naintindihan nila yung negosyo natin pang long term, sasamahan ka po niyan hanggang dulo. Nagigets na po yung mga mentors yung sinasabi ko. Okay? Next, sabi dito, kapag di mo ine-enjoy ang ginagawa mo, mapapagod ka. Totoo naman. Sa employment po, kahit naman napapagod tayo, tinutuloy mo pa rin naman. Tama ba? Dito sa IM, enjoy mo lang. Enjoy mo yung proseso. Ako po sa totoo lang, kahit po sobrang pagod na ako, kumausap ng tao, magbigay ng encouragement, pero alam mo yun, kahit nakakapagod, ini-enjoy ko lang. Kasi alam ko dadating yung time, may mga tao din na magbibigay din ng appreciation sa ginagawa mo. Ito yung ginagawa nyo na to, kahit na mga late na tayo natutulog, ini-enjoy mo lang. Enjoy mo yung proseso, mga mens. Huwag ka mag-struggle doon sa yung ano ba, yung hindi mo kaya po na i-control. No, enjoy mo lang. Minsan dadating yung time na nare-reject ka, okay lang, enjoy mo lang. No, kasi yung mga tao na yon, hindi naman sila kawalan sa iyo kasi ang dami mo pa makakausap. Ako sa sobrang dami ko na pong rejection, wala na, immune na po ako, no? Mapapagod at papapagod ka pag lagi mong ini-stress yung sarili mo. Mga mentors, lalong-lalo na pag leader ka, hindi ka po pwedeng humarap sa mga members mo na problemado ka. Si Mentor Zicar ba humarap sa inyo pag problemado siya? Ano yan mga mens, no? Ang leader, kahit naman problemado yan, dahil ine-enjoy niyo yung negosyo natin, never naman siyang kaharap sa inyo na mukhang problemado, na mukhang stress. Kasi po ako, naranasan ko na po yan many times. No, kahit mahina po ako, haharap pa rin ako sa kanila ng masaya. Eh ano po ako, ay ako eh. 'Di ba? Yung kahit na beyond of that smile. No? Kahit nakikita mo nakangiti, pero mayroon palang pinagdadaanan sa buhay, pero never naman namin shinare yan sa iba. Tama? Yung mga mentors, no? Okay, nagigets niyo po ba yung point natin? Ayan. Ito mga mentors, gusto ko po itong i-ano sa inyo. Sabi dito, disiplina ng empleyado, thinking ng negosyante. Okay? Dahil nasa IM Worldwide ka, pagsamahin mo daw mga mentors, yung pagiging disiplinado ng empleyado at yung thinking ng negosyante. Ano bang thinking ng negosyante? Kumita ng malaki. Okay, mga mentors, ganito lang naman yan. Sa trabaho, kahit maliit ang sahod mo, pumapasok ka po ng maaga. Ayaw mo nga magpa-late eh. Tama ba mga mens? No? Discipline. Ang pasok mo alas 8 pero alas 6 pa lang, gising ka na. Oo, enters, no? Pero nung nag-IM ka, alas 8 yung team day natin, pero pumapasok ka ng 8:30. Discipline? No, enters, no? Mali eh. Di ba? So kumbaga, maging disiplinado tayo pagdating sa pagninegosyo natin. Kasi unang-una, ano mo to eh, negosyo mo to. Pero dapat, isama mo yung thinking ng pagiging negosyante, IM Worldwide, pagiging networker, na thinking big and more.
Alam mo yung thinking big and more na hindi ka lang pang 30,000, hindi ka lang pang 20,000, hindi ka lang pang 50,000. Lakihan mo pa. Hindi lang basta ito lang yung gusto mo pang mag-exceed doon, mga mentors. Nagigets niyo po ba yung point ko? 'Di ba? Sa pag-iempleyado, never ka naman na late. Kasi pag na-late ka, may kaltas ka. Sa IM Worldwide, wala kang kaltas dito. Pero kapag nagsimula na yung training, nagsimula na kami, hindi mo nasimulan yung unang sinabi ko, kawala na din sa iyo yun. Tama ba mga mens? Hindi mo kasi siya nasimulan eh. No? Are you learning ba mga mentors? Okay? So, isipin nyo na lang na ang nagsasalita sa inyo ay si BP. Sa ano na, katauhan ko ng mga mentors. Kasi ako po, binabagsak ko po sa inyo kung ano po yung pagkakaintindi ko. Kung ano po yung pagkakaintindi ko dun sa sinasabi po niya. Okay? Yan. Sabi dito, always look on the positive side. Kung sample natin, may taong nag-reject sa'yo. O isipin mo na lang, may dadating na bagong tao na magpapa magpapabugso o magpapabulusok ng kita mo sa IM Worldwide. Laging sa positive side. 'Di ba? Huwag yung lagi ka nag-iisip ng negative. Nagigets niyo po ba yung point, mga mens? Nagsusulat po ba ang lahat? Magsulat kayo kasi po, alam nyo, nung kami, imagine niyo mga kasama ko po dun sa Blast Sports Car na achiever, grabe no, lahat kami nagsusulat. Eh mga top earner na yun eh. Kung hindi imagine na, kung hindi, kung ang top earner nga, sports car, supercar achiever nagsusulat, bakit tayo hindi ka magsusulat? Mga mentors, no? So lahat ka magsulat. Kasi wala kang ibabagsak sa grupo mo. Wag ka pong screenshot. Kasi pag ni-screenshot mo yan, wala na, mamaya hindi mo na din maisusulat. Tama kami, sir, no? Tama ba? Oo. O next, sabi dito, role mo daw as an upline, intindihin mo yung mga members na matitigas ang ulo. Mga mentors, tanungin ko kayo, sino po dito yung may mga leaders na matigas ang ulo? Dapat daw, sitro tayo mag-isip. May ganun po ba sa team nyo? O sabihin na natin, sa mga leadership po ba, meron po ba mga ganyan? O si Mentor Maricon daw meron. Di ba no, pag may matitigas ang ulo, ang hirap talaga no. Yung gusto mong tirisin, alam mo yun, sinabi mo na at uulitin pa, alam mo yun. Pero nga dahil nasa IM Worldwide tayo, yung pasensya natin humahaba. Na, alam mo, ito po yung short sample ni BPI ka sa amin. Sabi niya diyan, meron daw siyang isang leader na sobrang matigas ang ulo. Kasi nung time daw na yon, siya daw ay estudyante pa lang. So estudyante in college. Ngayon, yung tao daw na napamember niya na yon ay professional. No, ibig sabihin, parang ina-under si BP. Nagigets niyo po yung idea. So, ngayon hindi nakikinig sa kanya. Alam mo, sabi ni BP sa amin, dapat daw ang mindset natin see-through. Ano yung see-through? Kasi daw yung tao daw na yon, kahit matigas ang ulo, ang dami daw invite, ang dami daw pong prospect. Alam mo, sabi ni BP sa amin, imbes na imbes na iaawahin mo yung downline mo na yon o yung member mo na yon, ang sinabi sa amin ni BP, pinakisamahan na lang daw niya. Alam mo kung bakit? Kasi dun siya nakatingin sa kung ano yung magagawa ng member na yon para sa grupo mo. Nagigets mo po ba yung point? Eh, ang lakas magpasok, ang lakas mag-invite, ang lakas mag-prospect. Tama ba mga mentors? Dapat daw dun tayo, no? Kahit matigas ang ulo yan, pero active. Ulitin ko magkaiba po yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung matigas ang ulo tas inactive. Matigas na nga yung ulo, inactive pa. Doon kayo, wag kayo magsayang ng oras doon. Pero dito, may downline ka, may member ka po na matigas ang ulo, tapos active naman siya. May mga members na ganyan, yung hindi nakikinig sa'yo, yung sila pa yung mas magaling sa'yo, okay lang yun. Pakisamahan mo pa din, no, mga mentors. Kasi bakit? May
mas madami po yan maipapasok sa grupo mo. Ako marami na po akong ganyan. Pinakikisamahan ko lang pero hanggang ngayon kasama ko pa rin. Mo? Hanggang ngayon kasama ko pa rin siya sa negosyo natin. Rank up na din siya. Pero pinakikisamahan ko pa din siya kasi ano yun eh, yung parehas kaming dominante. Tapos lahat ng idea ko, nagbibigay din siya ng suggestion. So imbes baga na makinig siya muna dahil ako yung leader, gumagawa din siya ng sarili niyang diskarte. May nagigets niyo po ba yung point na gano'n? Meron din po ba naka-experience ng gano'n? Yung instead na dapat align kayo sa pinag-uusapan, mas gusto niya ring i-brought up lagi yung sa kanya. Pero ako po, ano naman po ako, wala sa akin yung ganun. Kasi ang mga dominant naman, nagkaroon kayo ng problema ngayon, kinabukasan wala na yun. Ganun naman siya eh. Hindi mo pagtanim ng galit bang ganun. Pero napag-uusapan naman lahat ng bagay. Nag-guess yung mga mentors, dapat daw see-through tayo mag-isip. So doon tayo sa kung anong magagawa ng leader mo na yon. Huwag mong awayin, pakisamahan mo pa din. Okay, mga mentors, clear po ba? Okay, pinag-uusapan natin. Okay, next. Yan. Huwag mang away ng downline. Okay, may nang away na po ba dito ng downline? Okay, sa sobrang visit mo, yun yung sasabi ko eh, na-share na doon, tatanungin ulit, alam mo yun, no? Parang dahil nga gustong-gusto mong anuhin, pikon-pikon ka na, pero hindi mo pa rin maaway kasi nga active naman eh. Tama ba? So huwag ka po mang-away ng downline kasi relationship matters, no? Goal setting pa din palagi ng mga mentors. Sa negosyo natin, hindi man yan magaling, hindi man agad-agad yan magiging magaling, pero kung may relationship kayo, hindi po yan mawawala hanggang dulo kasama mo pa din yan. Di ba? Hanggang dulo kasama mo pa din siya. Okay? Yan. Sabi dito, mga mentors, nabasahin niyo pong mabuti. Sabi dito, we have to be unbalanced first to be balanced for the rest of our lives. Alam niyo pong ano mong sabi sa amin? Dito sa negosyong ginagawa natin, sabi ni BP sa amin, kailangan mo daw matuto na maging unbalanced muna. Sabi dito, first, hindi naman sinabi na panghabang buhay. Kailangan daw po natin maging unbalanced muna para matikman mo yung maginhawang buhay for the rest of your life. Tama naman eh. Kasi ngayon, ang tao, pag nakakaramdam na po ng hirap, umaayaw na. Wala pang 1 month, 2 months, 3 months, nahirapan, hindi makapagpa-member, nawawala na. Ng mga mentors, no? May ganun ba kayong mga members? Naku, sa team ko po lang sobrang dami. Sobrang dami. Yung hindi ka makapagpa-member, sasabihin ang hirap magbenta, tapos hindi naman umaattend ng training, paano ka makakakuha ng strategy, ng marketing, di ba? Eh yung negosyo naman natin, hindi naman tayo more on selling eh. More on sharing opportunity po tayo. Eh ang ginagawa niya, nagbabahay-bahay, nagda-direct selling na kaagad siya. Eh hindi mo nga alam yung strategy. Hindi ka pa nga umaattend ng training. So nahihirapan ka ngayon. So dun pa lamang po, pag gano'n ang mindset mo, 'di ba? Walang mangyayari po sa atin mga mens. So kailangan mag-attend ng training. 'Di ba? Training is the key. No, training is the key kasi dun mo maa-apply kasi yung negosyo natin. Tama ba? Okay? Sabi dito, no, harvest, time, and financial freedom. Mga mentors, no, tatlo kasi yung season po natin. Ang season kasi natin is planting, growing, and harvesting. Pag nagpa-planting ka mga mentors, ang tagal po niyan bago tumubo. Tama ba? Tagal bago tumubo. 'Di ba yung planting? Imagine niyo kung ang tatanim mo ay mangga, tagal po pa niyan bago maging puno. Tama ba? Kasi nagpa-plant ka. So pag ganun po ba, naiinip ka na? Eh sa negosyo natin, hindi ka pa nga nakakaisang taon, naiinip ka na. Tama ba? Paano ka po makakapag-grow ng alam mo yun, mag-grow yung sarili mong negosyo. Tama ba? So yung ginagawa natin mga mentors, dahil po nagpa-plan ka na, yung ginagawa natin dito ay ano na tayo, growing na tayo. Wala pa tayo sa time ng harvesting. Kasi unang-una, ang may harvesting pa lang po, si Mentor May pa lang.
Ang harvesting po, yung may time and financial freedom ka na. Yung hindi na uubos yung laban po ng savings mo. Na anytime ko, kahit ano pong bilhin mo, pwedeng-pwede na. Tama mga mentors, pero hangga't hindi pa tayo dumadating sa time na yon, growing pa din tayo, planting pa rin tayo. Tama mga ments? Kasi akala nila dahil nagkaroon ka na ng sasakyan, harvesting na yon, hindi. Kasi dati naintindihan ko nung sinasabi ng mga members, sabi, maglabas ka ng sasakyan para kumita ka ng malaki. Yes, kikita ka, pero hindi pa siya harvesting. Nasa growing season ka pa rin. Nasa reinvesting ka pa rin. Tama ba? Alam niyo po nung sinabi to ni BP, doon kami naliwanagan. Kasi bakit? Unang-una, di ba tayo pag di pa naglalabas ka ng sasakyan, ang sinasabi, pag naglabas ka ng sasakyan, mag-harvest ka doon kasi kikita ka ng malaki. Tama ba? Kikita ka ng malaki. Pero yung kinita mo naman, ipambabayad mo lang din naman. Yung harvesting na sinasabi dito is meron ka ng freedom for financial, pati time, na yung kinikita natin, pang sa sarili mo na lang, hindi mo na ginagamit para sa iba na pambayad ng mga due date natin. Tama ba mga mentors, no? Okay, naintindihan niyo po yung sinasabi ko? So, kailangan din po natin dito yung law of sacrifice. So, yung sacrifice po natin na possible personal life na sa-sacrifice mo, yung oras na sa-sacrifice po natin, yung pera na sa-sacrifice natin kasi nagre-reinvest tayo. No, mga mentors, reinvesting is the key. Alam niyo po, nung nakwento pa ni BP sa amin, nung nagsisimula siya, magbabaon daw siya ng sandwich. Sandwich daw, kakainin daw niya yun sa loob ng sasakyan niya. Yun na, nagtitipid daw siya noon na, nagtitipid. Tapos, pero pagdating daw sa grupo niya, hindi daw niya tinitipid. Alam mo yun, lumalabas sila, kumakain sila, pero siya, tinitipid niya yung sarili niya. Mas okay na daw na ititipirin niya yung sarili niya kaysa naman titipirin niya yung grupo niya. Nagigets niyo po kasi nagre-reinvest siya eh. Tama ba mga mens? So sacrifice 'yun. No, sacrifice po ang tawag doon. No mga mentors? Okay? Next natin. Yan. So ito, next na po na topic natin mga mentors, no? How to manage your life. Okay? Aside from the knowing and understanding, paano daw po ba natin i-manage yung buhay po natin? Okay? Apat lang naman po yun mga mentors. Unang-una, lead. Pangalawa, invest. Pangatlo, focus. At yung pang-apat, expand. Paano daw po ba natin to pagagalawin sa buhay mo, lalong-lalong na dito sa IM Worldwide? IM Worldwide mentor sa in particular. So in particular tayo, no? Kasi pag sinabi namang how to manage your life, masyado broad. So ang pag-uusapan natin about dito sa negosyong ginagawa natin. Tama? Una, magli-lead ka. Pangalawa, mag-i-invest. Pangatlo, focus. At yung pang-apat, mag-expansion ka. Okay? So, paano po ba yung gagawin? No? Sabi dito, lead yourself first. Dapat daw una pa lang, bago ka mag-lead ng grupo mo, i-lead mo muna yung sarili mo. Tama ba? So, paano ka magpapasunod ng ibang tao kung ikaw mismo hindi ka sumusunod? Tama? Sabi dito, yung networking daw natin ay holistic. Pag sinabi nating holistic, panglahatan na to eh, ng mga mentors, no? Physical, emotional, lahat na nandito na sa IM Worldwide. Kumbaga, kung ikaw maglilit ka ng isang grupo, paano mo siya i-relate sa networking? Paano mo siya gagawin dito sa negosyo natin? Tama? Okay? Sabi dito, you need to check yourself first. Self mo muna yung sarili mo.